Pilipinas. Nito lamang mga nakalipas na taon, humarap ang ating bansa sa ilan sa mga pinakamatitinding kalamidad na sumubok sa katapangan at katatagan ng lahing Pilipino. Ilan na nga riyan ang paghagupit ng mga malalakas na bagyo, mga mapalminsalang lindol sa Kabisayaan at ang madalas na pabago-bagong temperatura. Mga pangyayaring nagdala ng kamatayan, pagkawasak ng kabuhayan at takot sa sambayanan. Ngunit sa patuloy na pag-usad ng panahon, tila hindi pa rin nawawala ang pangamba ng mga Pilipino na muli tayong makaranas ng mga mapaminsalang natural disasters. Pero handa na nga ba tayo sakaling muli tayong hamunin ng kalikasan? Usapang kalikasan at kahandaan. Lahat ng yan ating pag-uusapan sa loob ng isang oras na talakayan. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal, at ito ang The New Normal, a PTV Special Forum. Isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon sa mundo ay ang pabago-bagong klima. Kaya naman maraming international forum at programs ang binuo ng iba't ibang bansa upang makasabay sa pagbabagong ito ng panahon. Sa katunayan, kailan lamang ay dumalaw sa ating bansa ang French President na si François Hollande kasama ang kanyang delegasyon upang paigtingin ang kampanya laban sa climate change. Kanya ring binisita ang Giwan Eastern Samar na lubhang nasalanta ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 upang personal na makita ang epekto ng climate change. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagiging aktibo ng iba't ibang bansa pagdating sa usapin ng climate change. Pero, sapat na nga ba ang kaalaman natin upang makasabay sa climate change? At ano-anong proyekto nga ba ang ginagawa ng ating pamahalaan ukol dito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa The New Normal, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas, kahandaan at kasanayan nating mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa PTV Special Forum. Tama ka dyan, Cathy. Matapos nga nating pagdaanan itong mga ilan sa mga pinaka-mapaminsalang mga sakuna at natural disasters, ay paano nga ba nito binago yung pamumuhay ng ating mga kababayan? The new normal, sinasabi nga na yung mga ganito kalalakas na bagyo, kalalaking pinsala sa ating mga ari-arian at sa buhay, yan daw po ay normal na ngayong mga panahon dahil nga sa pagbabago ng klima o yung tinatawag na climate change. Kaya marami sa ating mga kababayan ang tila medyo sumusunod na rin sa mga abiso ng pamahalaan dahil nga dun sa matinding mga naranasan nating pinsala noong mga nakaraang taon. O, tsaka ang pinaka-importante, Cathy, ano nga ba yung mga natutunan ng ating mga kabayan, especially dyan sa may bahagi ng Visayas na talagang lubhang napinsala ng bagyo at ng lindol? With that, siguro magandang mapag-usapan, makasama na natin yung ating mga guests. Ipakilala po natin sila. Unahin ko na po si Ginang Flaviana Hilario, Deputy Administrator po ng Pag-asa. Magandang gabi po. Kasama rin po natin ang Head ng Climate Change Office ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, Mr. Albert Magalang. Sa akin pong kaliwa, kasama naman po natin si UP National Institute of Geological Science o NIGS, si Director Carlo Arcilla. Magandang gabi, sir. At kasama rin po natin mula sa Pilipinas natin, Mr. June Hoson. Gaya na ating nabanggit kanina, Kirby, new normal, ito na nga ba talaga yung normal na mararanasan natin sa mga susunod pa na taon, mga grabing pagbaha, malalakas na bagyo? Tanungin po natin kay Mr. Albert Magalang. Yeah, magandang gabi sa ating lahat, sa inyo, Cathy, at sa mga nanonood ngayong gabi. Okay, yung pag-uusapan ng new normal, parang nakakapanibago nga. Lalo na kung hindi handa yung ating mga kababayan.
So the challenge na really is to make them prepare. Paghandaan kung ano man itong mga unusual na nangyari sa ating klima. So, isa yan sa mga dapat napapag-usapan ngayon kung paano i-address yung climate change. And ang sabi nga nila, through the climate change adaptation, yun, mas na nagiging handa or yung readiness ng tao, ng communities lalo na ay sisiguro natin. Yung pong mga malalakas na bagyo, no, gaya na nga po nung bagyong Yolanda na nalasa sa ating bansa noong taong 2013, sinasabi po na it's a 100-year storm, Miss Hilario. Ito po ba talaga ay dulot ng climate change? O kasi meron din po mga nagsasabi na may records din po na back in the 1800s, nakaranas na rin po the same area, Samar and Leyte, ng ganun din po kalakas na bagyo. Actually po, yung ating sinasabing naranasan nung panahon ng 1800s ay yung storm surge na tinatawag. Nagkaroon ng mataas din na surge ng bagyo doon sa lugar na ito. Pero yung kung tungkol po doon sa lakas ng bagyo mismo, in terms of the winds, base po sa records natin, talagang si Yolanda ay masasabi natin na pinakamalakas. Ang bago po kay Yolanda, ang naitala po ng Pag-asa na pinakamataas na wind speed associated with a tropical cyclone ay yung pong si Reming, Typhoon Reming, noong 2006. Nangyari po ito sa Bicol. At ang ating pong wind speed na associated kay Reming ay 320 kilometers per hour. Kay Yolanda po, unfortunately, nasira po yung mga equipment ng Pag-asa. At ang na-record lang po ay halos wala pang 300 kilometers per hour. According po sa ating gumawa ng tinatawag na Doppler radar na nakatayo po sa Giwan, ito po yung nasira nung dumaan si Yolanda. Mawi-withstand po nitong radar na ito ang 300 kilometers per hour na hangin. Unfortunately, again, nasira nga ho siya. Ibig sabihin, sobra-sobra. At ang estimate nga ho ay around 350 kilometers per hour. So in terms of the wind speed, ito na po, at base rin sa record sa buong mundo, pinakamalakas na wind speed na associated with bagyo o typhoon. Kasi nabanggit kanina ni Ginoong Albert na dapat paghandaan itong mga ganitong nararanasan sa ating bansa. Gusto ko lamang tanongin si Director Carlo Arcilla. Sir, sa UP po, sa NIGS, ano po yung mga paghahanda, mga programa po na ginagawa po natin para mas maunawaan po, especially nung atin pong mga kababayan, yung ganito pong pangyayari po sa ating bansa? Sa NIGS, nakabase sa amin yung Project NOAA. Yung Project NOAA po, ang ginawa nila, first, ang importante, nagbe-build po sila sa data ng Pag-asa. Sabihin. Tapos, ang minomodel po, for example, kung anong effect ng storm surges, kung anong areas ang talagang mapa-flood. Kasi ang importante pong dapat malaman, kung saang lugar ng Pilipinas ang pinaka-threatened. In the past, yung mga mapa po natin hindi maganda. For example, yung kung bumili kayo ng mapa sa NAMRIA dati, ang scale napakaliit. So, ang unang ginawa is i-map yung mga areas na threatened. So, very accurate na ngayon yung maps by LIDAR. After that, pag accurate na yung maps, pwede ka na ngayon mag-modeling. So, in conjunction with Pag-asa, the data are actually better modeled, and more importantly, nakadiretso na sa web. Kaya nga yung mga apps, yung NOAA nga may mga apps na siya isa pong halimbawa, yung nangyari dyan sa Marikina. Dati maraming namamatay pag may bagyo. Halos walang mamatay na ngayon kasi maganda na yung prediction may mga sensors na po doon sa Montalban River. So bago pa darating yung bagyo, may mga warnings na. At saka itong technology, mostly Filipino done. Wala pong ang mga nagsimula po niyan, mga Filipino scientists. We consult with the rest. Pero may mga ibang countries na pupunta na po sa atin.
na gustong matuto. Sir, kasama po dyan sa Project NOAA po ba yung mga sa storm surge? Yes, may marami pong branches ang NOAA. Yung isa po, minomodel na yung storm surges. Kaya nga po nung huling bagyo, nasabi na yung mga lugar na yan specifically dapat tatamaan, baka may storm surge na mangyari. Sinabi pa kung ilang height, kung ang height ang darating. Yung actually sa Yolanda po na model yung storm surge, pero ang problema hindi alam kung ano yung storm surge. Sabi nga namin dapat palitan yung pangalan na Tagalog eh. Kasi ano ba yung storm surge? Akala nila tidal wave ang effect. Dapat nga daluyong hampas dagat. Yung sabi kong dapat may yung communication aspect po importante rin kasi mga scientists hindi kami masyadong magaling mag-explain sa public. Gusto kong tanungin si June, sa dami ng mga dumarating sa ating mga bagyo, mga kalamidad taon-taon, sa tingin mo ay natuto na ba tayong mga Pilipino na sumunod sa mga payo at mga advisory ng ating pamahalaan at ng iba't ibang ahensya tulad na lang ng PAG-ASA and DOST? Relatively malaki yung naging pagkatuto pagkatapos ng bagyong Yolanda. Kung matatandaan natin, nagkaroon tayo ng 2 bagyo nito nung nakaraang taon at sa kagyat na pagbibilin ng pamahalaan, lalo na yung mga local agencies na umalis dun sa mga peligrosong lugar, nagsunuran naman yung mga tao. At ang kagandahan nga nito, kahit hindi ganito naging kalakas yung huling naging 2 bagyo ng 2014, nakita natin yung kahandaan ng mga tao. At the same time, mas nakikinig na sila ngayon. Kasi kung aaralin natin yung mga nakaraang sakuna dulot ng mga bagyo, kaya maraming namamatay kasi matitigas din ang ulo ng iba. Alam na nilang binabaha, alam na nilang nasa peligrosong lugar, ayaw pang magsialis. So kahit na marami tayong padalang personnel doon, kung ayaw talagang sumunod ng mga tao, mapapahamak sila. Gusto ko lang balikan yung nasabi ni June yung tungkol dun sa pagkatuto natin sa bagyong Yolanda. Director Arcilia, noong po kasing nag-advisory yung ating pamahalaan tungkol sa bagyong Yolanda, sinabi naman po na ganito yung magiging height nung storm surge. But the government, or maybe it was not communicated properly, no? But hindi po nasabi kung hanggang saan, how far inland the surge would go. Are we able to predict that now with our technology? Yes po. Actually, mabuti sinabi niyo po yan. Bago po mangyari ang Yolanda, alam namin na napakalakas talaga nitong bagyong ito. Kausap ko po si Executive Director Mahar Lagmay. Sabi niya, magkakaroon ng storm surge. Ngayon, medyo nakakaintindi ako anong storm surge, pero hindi talaga inaasahan na ganun kalalim yung pagpasok. Ngayon po, dahil maganda na yung mga maps, malalaman ako hanggang saan dadalo yung storm surge. At tapos, may mga warnings na tayo. Nangyari nga ngayon sabi nga na yung last na bagyo, parang over-prepared, parang exads daw yung pagkaka-prepare nung preparation. Pero, number 1, magaling po yung ating pag-asa, you know. Sinasabi ko nga yan, nakikita mo na, nagkakamali pa kung minsan, nahihirap. Hindi po compared doon sa Amerika, ang galing po ng ating weather forecasting systems. Pero yun nga, ang sinabi ni Sir kanina, yung mga tao natututo na rin. Ang importante kasi dito, yung may kasama ng Twitter, may kasama ng apps, at saka po, diretsa na yung information doon sa taong mabibiktima. Kaya wala nang biglang mangyayari na biglang magkakaroon ng storm surge. Bago pa darating, alam na po natin. Napakahalaga, Kati, nung information dissemination, syempre, especially dun sa ating mga kababayan na malayo, especially sa NCR, no? Yung part ng communication lang is the radio. Minsan, konti lang merong television sa mga lugar na yan. Tsaka Kirby, kahit na anong babala ng pamahalaan, kung hindi po makiki-cooperate ang mamamayan, marami rin po ang talagang mapipinsala. Kaya mamaya alamin natin ano ba yung mga ginagawa, mga programa ng ating pamahalaan at ng mga mamamayan para maging handa sa climate change. Alright, dyan lamang po kayo at kami po ay magbabalik. Nagpapatuloy po ang PTDC
special forum tungkol sa climate change. Oo. Dati kanina nabanggit ni Director Arcilia yung kahandaan. Gusto ko lamang tanungin si Ginang Hilario. Ma'am, sa pag-asa po, alam po natin yung differences nung mga matagal na panahon sa ngayon, ano, dahil po sa modern technology. Ngayon po, ano po yung mga inaasahan pa na mga makabagong teknolohiya ang aasahan po ng ating mga kababayan para mas mapabilis po yung information dissemination, especially po doon sa mga malalayong lugar? Unang-una, makikita natin kung may bagyo. Di ba nasisira yung mga infrastructures natin? Kaya yung information, lalo na kung gagamit tayo ng internet, nawawala yon. Maski yung mga data namin na nanggagaling sa probinsya, yun yung nasisira yung mga communication link. So ito ngayon yung pinondohan ng gobyerno natin, yung tinatawag namin na all-weather communication facilities. So isa ito sa part ng modernization plan ng Pag-asa at may mga kasama rin ito yung parang supercomputer na nakailangan natin. Kasi pag alam natin na ang forecasting talaga, weather forecasting at saka typhoon forecasting will involve a lot of computer time. So kailangan natin talaga yung powerful na computer. At isa yan, again, pinanduhan ng gobyerno natin sa 2015, yung pag-acquire natin ng supercomputer. So, ibig sabihin po niyan, ma'am, hindi na po magka-crash yung website ng Pag-asa. Minsan po kasi sa dami na nag-a-access, lalo na pag may paparating na bagyo, hindi po ma-access yung website. Tama ka rin, Cathy. Yan talaga yung gusto nating masolve. Yung pagka may bagyo, sa dami na nag-a-access sa website natin, ay hindi na siya mag-crash. Kasi halos triple, hindi lang minsan from 10 Mbps, ginagawa naming 100, halos hindi nagkakaroon pa rin ng problema. So ito yung talaga sa tinututukan natin ngayon, napaka-importante. Narito nga yung information, kung hindi naman makakarating sa mga kababayan natin, so wala rin siyang magiging use. Oh, Cathy, merong mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante, ano? Unahin ko na si Michael Villasor galing sa CIIT College of Arts and Technology. Magandang gabi po. Kay Director, Arcilia. pwede po ba kayong magbigay ng mga gagawin, mga preparasyon upang mapagkanda yung sambayanan para sa anumang kalamidad, sir? Okay, mga tips daw, sir. Mga tips. Okay po, yung information pong binibigay, may kasi nandiyan na sa mga nasa website. Ngayon, dahil gusto ng mga tao, may apps na po yung NOAA, no? At saka yung mga local governments meron din. Pero dapat sana ituro din sa eskwelahan. Kasi ang importante, for example, no, ang isang tip, paggamit po ng ng simple rain gauge. Kasi yung rain gauge, susukatin niya yung rainfall over time. Pag masyadong malakas ang ulan, gaya na nangyari sa Ondoy, talagang may mga landslide. Napakasimple lang ng paggamit ng rain gauge. Dapat natuturo yan sa elementary school. So yun po isang paraan, no. Saka kailangan natin ng mga estudyanteng nag-aaral ng science. Sabi po ni Director kanina, akala nyo simple yung pagpapredict ng bagyo. Supercomputers po yan. Numerical, very exact yan. Hindi yan basta-basta hinuhulaan. Kaya nga dapat mas maintindihan so kailangan po ng science oriented. Tsaka po yung sinabi rin ni Director, madadagan ko lang, ang isa pang pwedeng idagdag na makakatulong po sa atin, dagdagan po yung mga Doppler radar sa Pilipinas. Kasi ngayon, limited lang po ang meron Kaya nga yung coverage ng ulan at saka tagasan po kayo sa Bulacan? Anyway, gaya ganyan, kung marami tayong Doppler radar, malalaman mo kung saan lugar, kung ilan ng ulan na darating. Kasi ang problema, for example, pag alis mo sa bahay, may araw, tapos pagdating mo ng hapon, napakalakas ng ulan. Ba't hindi na-predict yun? Okay. Okay, next question naman magagaling kay Mike Vigonte mula pa rin sa CIIT College of Arts and Technology. Sir, kay June Newson, tanong ko lang po, ano po yung pinaka-posibleng partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan?
Sa partisipasyon siguro, nandoon na tayo kasi sa stage ng adaptation. So, ang isa sa pinakamagandang gawin natin, naglungsad tulad nung organisasyon na kinabibilangan ko sa Pilipinas natin, maaaring mag-participate yung mga kabataan doon sa isang Happy Birthday Tree Project namin, kung saan kung ilang taon na kayong mga kabataan tayo, halimbawa, ganun yung dilang ng mga puno na itatanim natin. So, hindi lang siya isang beses, kasi scientifically ang konsumo natin isang puno eh. Halimbawa ako 20 years old na ako, halimbawa. Oy, Jun Loko ka. Magtatanim ako ng 20 Daya trees. ka. Every time magse-celebrate ako ng birthday ko, hindi lang ako mag-expect ng gift ng cellphone. Isa sa mga bahagi na may contribute ko bilang kabataan ay magtanim naman ako ng puno, lalo na yung sa mga taga-probinsya na dagdagan natin, hindi lang ito responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad natin ito dahil tayo rin naman ang makikinabang nito pagdating ng panahon. O gusto ko rin tanungin si Mr. Magalang sa bahagi naman po ng DENR. Siyempre, yung adaptation and mitigation, di ba? Ano po ang mga bagong programa ng DENR para maibsan yung epekto ng climate change? Na-involve ang DNR noon pa, hindi bilang isa sa pinakamalaking role niya sa climate change issue, pagiging chair ng Cabinet Cluster on Climate Change. So basically, sa DNR naman, as yung mga offices under the DNR, pinopromote namin yung climate change mitigation, balansyado with the climate change adaptation nga. Climate change mitigation is more on paano i-reduce yung greenhouse gas na ini-emit ng bawat Pilipino at paano ito capture ng isang carbon sink tulad ng napapag-usapan kanina, yung kahalagaan ng puno na nag-absorb ng carbon dioxide or ng greenhouse gas. So, kasama sa aming programa yung inilunsad pa lang namin last year yung Mini Carbon Olympics, which is a minimized carbon Olympics actually for schools. So for universities and colleges, nagpa-pilot kami within the National Capital Region wherein carbon footprinting ang gagawin ng isang eskwelahan. So babase nun sa carbon footprint ng isang eskwelahan, mag-iisip ngayon ng mga estudyante, yung school, kung paano mamimitigate ngayon yung kanilang carbon emission. So isa lang yan sa mga gusto namin i-disseminate sa mga schools na nagtuturo ang DNR, nagbibigay kami ng capacity building para ma-identify or ma-measure yung carbon footprints and later on paano ma-manage or ma-mitigate. Kasi sabi nga nila, you can never manage what you cannot measure. So you have to measure first para mas maging effective yung ating mga climate change mitigation action. Sa adaptation naman, more on the yung tinatawag natin climate proofing of plans and programs. Kasi nung tinignan ng Cabinet Cluster, yung mga plans and programs ng mga iba't ibang government agencies, hindi naka-mainstream ang climate change doon. Climate change adaptation man or mitigation. Kaya, mag-overhaul tayo konti. Babalik tayo sa planning, sa budgeting. Tingnan natin kung related ba, may mga functions ba tayo na ina-address yung climate change. So climate proofing ang tawag namin, i-mainstream ang climate change sa lahat ng plans and programs kahit na sa mga policies. Alam mo, Kirby, sa isang seminar na na-attendan ko na isinagawa ng UN, sinasabi nila na bawat isang dolyar na ini-invest ng isang pamahalaan para sa climate change adaptation, times 7 yun yung ginagastos niya para dun sa damage. So parang kung iisipin mo, kung mag-i-invest ang pamahalaan sa climate change adaptation, mas mababawasan yung gastos niya kaysa paggawa ng mga struktura na nasisira ng mga kalamidad. Pero gusto ko lang, kasi kaya rin natin na pag-uusapan nito, dumalaw sa ating bansa nitong nakaraang linggo ang French President na si François Hollande. And yun nga, he's calling on the Philippines and the rest of the world para makibahagi sa climate change movement. Tanungin po natin si Ms. Hilario, ano po ba itong magaganap ngayong taong ito na UN Climate Change Convention na i-host ng France? Yung pong tinatawag natin na Conference of Parties na under sa United Nations Framework Convention on Climate Change, ito po ay taon-taon na ginagawa
dito nangyayari yung mga negotiations na tinatawag, particularly on gaano yung i-decrease o pagbabawas sa ini-emit na greenhouse gases. So alam natin na ang culprit sa tinatawag natin na global warming na ultimately nag-lead sa climate change ay yung enhanced emission ng mga tinatawag natin na greenhouse gases. So matatapos o natapos na yung Kyoto Protocol at ito yung pag-uusapan sa Paris, ano yung magiging kapalit? Ano ba yung ipipledge ng mga iba't ibang bansa, development or developing para mabawasan yung ating tinatawag na emission ng greenhouse gases? Oh. Pero Sir Albert, gusto ko lang din malaman, sinabi rin po ni French President François Hollande na gagawin pong gusto niyang sana kung magkakataon ay gawing ground zero po itong ating bansa para pagdating po in climate action. Tingin niyo po ba handa po ang ating bansa? Prepared po ba tayo sa pagtanggap sa ganito pong klase ng salita mula po sa Presidente ng France? Magandang Kirby, point na maging tampok ang Pilipinas sa buong mundo na dahil sa pagiging vulnerable niya sa climate change, ang dami niyang initiatives para on climate change mitigation para maibsan yung epekto ng global warming and at the same time mag-adapt agad. Ang bilis makapag-adapt ng Pilipinas, ng bawat Pilipino sa mga sinasabi nating new normal, yung unusual climate events. Isang pagkakataon nito, yung pagbisita mismo ng Presidente ng France sa Pilipinas para maipahayag ng Pilipinas na hindi hindi obstacle or ang tawag yung hindi maging barrier. Hindi barrier yung pagiging mahirap o isang developing country ang kung paano niya harapin ang challenge ng climate change. In fact, nababanggit nga sa joint statement na ang dami ng initiatives ng Pilipinas on its own, hindi pa dumarating ng suporta mismo from developed countries, pero naisagawa na niya ang kanyang mga mitigation tsaka adaptation actions. Kaya yun ang magiging tampok most likely sa France sa next conference of parties sa Paris kung paano ginagawa ng isang developing country paano i-address ang climate change. Gusto ko pong tanungin si Director Arcilla, sa mga nakaraan pong UNCCC, ang lumalabas po kasi lagi, yung mga developed countries, sila yung may pinakamalaking greenhouse emissions, and yung mga underdeveloped or developing countries, sila yung may pinakakonte. Ngunit yung mga developing countries, sila yung pinakatinatamaan ng mga kalamidad. And there have been calls to make the developed countries answerable for their emissions in terms of funding and several aids. Do you think this is possible? Kasi it was not reached during the past conventions. Yun nga po ang maganda pong sinasabi ninyo, no? Ang unfair situation po dito sa kasi ang pinakamalaking emitters sa buong mundo, the United States, India, and China. Ang porsyento na kinocontribute ng Pilipinas sa greenhouse gases ay napakaliit. Ibig sabihin, yung pinakamalaking danyos ang nagbibigay, siya dapat ang unang gumawa dito. US hasn't signed the Kyoto Protocol. China doesn't want. Kaya nga ito bakit tayo pipiliting gumastos? Tayo ang biktima. Yun nga yung masaklap dyan Tapos, isa pa maybe ang di alam ng mga karamihan ng mga tao, we have the world record of number of typhoons crossing our territory. We have 20 every year. Sa France, walang ganyan. Kaya kung sa paangasan na lang, sa pag-a-adapt, walang mas magaling sa Pilipinas, no? Kasi isipin mo, isang bagyo doon sa New York, kung ano nung damage, takot sila. Sa atin, 300 kilometers per hour, 20 in a year. So magaling po mag-adapt yung mga Pilipinas. Ang hindi ko lang gusto na yung tayo pa ang gagastos, tayo na ang nagbiktima. Tapos isa pong maliit na nagpababa na tayo ng temperature. Noong 1991, nag-erupt po si Mount Pinatubo. Yung eruption niya, umabot sa stratosphere, nag-dump ng sulfuric acid around the world.
It reduced the global temperatures by 1 to 2 degrees for 1 year. So they should thank us for Sabi that. ko nga, yan ang contribution ng Pilipinas. Dapat hindi na tayo pabayarin dyan eh. Buong mundo pinalamig ng Pilipinas, isang bulkan. Hindi alam ng mga tao yan. Oh, magandang ano yun, ngayon ko lang dinalaman yun na. Oh, pero ako may katanungan lang, John, kanina bukod dun sa activity na sinasabi mo na yung tree planting, kung kunyari, ilang taon ka na nga, no? Aside from this, meron ba tayong mga inaiisip na mga iba pang activities para mas makatulong doon sa, doon nga sa pagbabago ng klima sa ating bansa? Tingin mo, meron bang iba pang mga paraan para mas mataguyod natin, especially yung ating mga kabataan, na ma-flip yung kanilang kagustuhan sa pagtatanim ng puno, sa pag-iingat, pag-save? Kaya ang unang-unang binibigay namin halimbawa sa volunteer formation is the values formation sa mga bata. Kasi kailangan matuto silang magmalasakit sa kapaligiran niya, matuto siyang magmalasakit sa mga bagay na nagbibigay sa kanya. Kaya ang mga programang ginagawa namin ngayon ay volunteer formation na kung saan hindi na nating iintayin na magkabagyo at maghahanap tayo ng mga warm bodies, volunteers na magre-repack. Kundi ready na sila maging proactive yung mga kabataan na to dahil kailangan nilang ma-appreciate na ito ay ginagawa nila para sa susunod pang henerasyon. Kaya ang core na binibigay namin lagi sa kanila, matutunan nilang magmalasakit sa kapaligiran, matutunan nilang magbayanihan, kasi yun na yung nakikita natin na operating word, yung collaboration and participation. Maganda po na kasama natin yung mga dalubhasa dito na nalilaymanize yung mga terms na hindi naiintindihan ng mga kabataan, ma-adapt nila to, matutunan nila to at maituro sa mga kaibigan nila. And for the volunteers and the youth na nakikinig ngayon, sana mag-like din sila ng mga pages ng local tsaka national government like yung NDRIMC, yung local PDRRMC, MDRMO, para nasusubaybayan nila kung kailan ba magre-release ng tubig ang dam, kung kailan magkakaroon ng high tide, low tide, para updated tayo. Iba na yung hawak na natin yung information at makakatulong ito ng malaki kung yung mga kabataan mismo yung nasa forefront ng ganitong mga gawain. Okay, meron pa po tayo mga karagdagang katanungan mula sa ating studio audience. May tanong po si Michael Cruz mula sa CIIT. Mike? Yung tanong ko po kay Sir Magalang. Sa pag-aaral po na ginagawa, ano-anong lugar po ang pinaka-apektado sa Pilipinas ng climate change? Anong lugar sa Pilipinas? Hindi ko masabi kung ano. Kasi ang paghahanda, pag naghanda ang Pilipinas, buong Pilipinas dapat. Pero yun nga, ayon naman sa historical natin, tawag dito, yung mga na-experience natin for the past years, talagang nasa eastern side yung palaging nasasalanta sa Pacific Ocean side. Pero may mga pagbabago. In fact, kahit na hindi na kung titingnan yung ruta ng bagyo, ako minsan hindi na siya dumediretso from Mindanao to Luzon, kundi kung minsan tatraverse papuntang Visayas. Ibig sabihin, talagang may mga pagbabago, may mga unusual na mga events na talagang hindi nangyayari noon na nangyayari na ngayon. So, paghahanda, lalo na yun sa mga malalapit sa karagatan, sa mga dagat, sa coastal areas, yan ang dapat i-secure kaagad. At sa inland, yung mga malalapit sa water bodies. Kasi diyan palagi nangyayari yung landslides, yung flooding. Pero sabi ko nga, nag-usap nga kami dito ni Director na baka buong Pilipinas nga dapat maghanda dahil hindi natin alam kung ano naman susunod ng mga climate change related disasters. Hindi natin alam kung saan tatama, although a few days before na forecast naman yan, pero yung kahandaan ng bawat Pilipino ay dapat ginagawa na mula ngayon.
kahandaan talaga tila ang susi para maibsan yung epekto nitong mga kalamidad sa ating bansa. Handa nga ba ang ating pamahalaan? Handa nga ba tayong mga Pilipino? Oo, tsaka ano pa ba yung mga dapat nating ilagay sa isip natin na para makaiwas tayo sa mga matitinding pinsala tulad na lang nung pagdating ng mga bagyo at saka yung biglaang paglindol. Siyempre, yun yung mga hindi natin inaasahan, mga unpredictable ika nga. Lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang PTV Special Forum, The New Normal. Isa sa mga modelo ng kahandaan pagdating sa disaster response and management ay ang Albay. Gusto kong tanungin kay June, kung nagagawa sa Albay, sa tingin mo posible ba magawa natin to sa buong Pilipinas? Tama. Sa tingin ko kaya naman. Ang kagandahan nila yung nagawa ng Albay, yung tinatawag na community empowerment, na kung saan mula sa level ng barangay, alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Depende sa nakaambang na problema. Halimbawa, kung lindol, alam nila kung saan sila safe mapupunta. Alam nila kapag magkakaroon ng mga daluyong, alam nila kung saan sila magtatago. Ibig sabihin dito, bago sila ma-empowered, yung information, alam ng mga tao. So, mahalaga na yung information drive na gagawin, yung mga signs na ilalagay natin sa mga lugar, ay well-educate yung mga tao sa community. Now, ang challenge dito, we have 42,000 barangays nationwide. So, maganda na sa panahon na payapa, wala tayong mga ina-expect na problema ng bagyo o halimbawa ng lindol naman, di natin mapipredict. Pero kaya nating simulan na mula sa pinakamababa na i-educate yung mga tao sa tulong ng mga government agencies kung saan ba yung mga lugar kung saan sila maaaring pumunta. Sa Albay, ganito yung ginawa ng local government, kaya sa tingin natin naging successful sila every time na hinahambalo sila ng mga bagyo. Napakababa ng bilang ng halimbawa ng mga na namamatay, at sa tingin ko kung kaya nila, kaya rin gawin sa ibang mga probinsya. Director Arcilia, yung tungkol po doon sa Project NOAA, kasi po dito pag tayo po ay nag-internet at pumunta po tayo sa site ng Project NOAA, makikita po natin yung geohazard map po. Yes. So tingin niyo, sir, gaano kalaki po yung naiaambag nitong tulong para po malaman po ng ating mga kababayan, especially for example, may papasok na bagyo po sa ating bansa, malalaman yung dadaanan, at the same time kung gaano ba kalakas yung storm surge na tatama roon, maibibigay din po ba ng system yung accurate po kung kailan at anong oras po papasok yung storm surge at yung bagyo na yun? Yung pagdating kasi ng bagyo, predicted very well na yan ang Pag-asa. Magaling tayo dyan. Ngayon, ang mas mahirap yung, for example, gaano kadami yung rainfall, gaano kataas yung baha, gaano kataas yung storm surge. Yun, nagagawa na rin partly, pero ang kulang po dyan yung pagmamap accurately. Pero we're doing it. Kung titignan niyo po yung sa website, nagandahan nga nito, may app pa yan. Malalaman mo kung saang lugar, ilan ang rainfall, ilan ang potential flood. Ang isang problema po sa hazard maps, hindi sumusunod yung iba. Kasi for example, sinasabi yung lindol, dapat hindi ka gagawa sa may fault. Dito malapit sa fault, malapit tayo sa fault, dito ilang bahay ang nakatayo sa fault. Marami. So, napakadami po. Tapos kung ikaw magsasabi na may fault, baka ihabla ka pa, So, yun yung problema. But in terms of science, there's a lot na natulong na. I mean, ang laki po ng pagkakaiba sa Pilipinas and other countries with respect to this kind of things. Na-discuss na natin yung bagyo, baha, storm surge, ngayon yung lindol, kay Director Arcilia rin sa NIGS din yan. Sinabi po ng Geosciences Australia and ng PHIVOX na kung sakaling mangyari yung 7.2 magnitude quake na lindol sa Metro Manila at mga kalapit lugar dun sa fault, sa West Valley Fault, ay 100,000 ang maaring mapinsala at bilyong pisong halaga. Are we ready for that? Ang hirap pong sagutin yan. Pero ang ating PHIVOX ay magaling po. Yan, ang hindi basta-basta yung mga gumagawa. Pag sinabing prediction, magaling sila. Pero wala pa rin nakaka-predict ng kung kailan
kailan dadating yung yung lindol. Pero kung saan dadaan, yun. Yung sa 100,000 na mamamatay, ano po yung mga yun? Yun po yung karamihan doon sa mga squatter areas, yung mga informal settlers. Kasi yung mga informal settlers, kung papagawa sila ng bahay, wala namang building permit yan eh. So, ibig sabihin, patong ng patong ka na, oy, may pera ako ngayon, dagdagan ko ng isang floor. Walang nag-i-inspection yan. Kaya, ang prediction nila, dyan talaga lahat karamihan ng damages. Yung matataas na buildings, maganda ang structural foundations niyan. Dyan po talagang, dyan tayo pupuruhan. Yung mga areas na may mga, mga settlers. Opo. Kasi walang construction. Opo. Sir, paano po natin ginagawa yung coordination, especially doon, alam natin, kunyari may mga residential area na nakatayo doon sa may pinaka-fault With the line. local government. Oo. Paano po yung coordination para po masabi ng mas maayos sa kanila na ito pong tinatayuan ng bahay ninyo ay delikado po sakaling magkaroon ng malakas na lindol, kung maaari po ay lisanin nyo na? Alam na po yan eh. Kung tatanungin niyo po yung, for example, sa Quezon City, mahigpit po dyan si Mayor Herbert Bautista. Kasi nakadelineate na dyan kung saan yung fault eh. Ito po nakakatawa, no? Kasi kung yung fault, walang pinipili. Malapit yan sa batasan. May tinatamaan niya dyan sa La Vista, mga mayayaman. May tinatamaan niya ng mga pulubi. Democratic po yung fault, no? So, hindi wala po siyang pinipili. Ang problema po, yung ibang ayaw nilang ipa-delineate yung fault kasi babagsak yung presyo ng real estate, no? Yan po isa na nga lang yan, yung tinatawag Bucket Valley Fault. Ako po ang nagpangalan ng fault na yan many years ago. It's called the Marikina Valley Fault System because of the Marikina Valley faults. Tinanggal po yung Marikina dahil hindi lang naman daw sa Marikina yung fault. Pero yan po ang totoong pangalan yan eh. Pero ibig sabihin kung pangalan na nga lang papalitan pa natin dahil sa what more kung sa iba. Meron pong fault diyan sa may Muntinlupa. Tinayuan ng isang mall. Public knowledge yan. Dapat hindi nangyari yan eh. Meron pong building dyan, may hospital, di ko lang sasabihin, na naka-build sa fault. Sinabihan na namin yung gumagawa ng hospital, nung tinatayo pa lang, Sir, meron kami nakitang fault, binaliwala po kami. Nag-hire pa sila ng foreign consultants. Alright. As if foreign consultants matutuyo yung fault, hindi po. Alright, sayang, ang dami pa natin sana gustong tanungin, ngunit wala na po tayong oras. Hingan na lang po natin ng kanilang mga mensahe ang ating mga panauhin. Unahin po natin si Mr. June Hoson mula sa Pilipinas natin. Sa panahon na meron tayong tinatawag na ang climate change daw ay the new normal, kailangan nating mga Pilipino na magkaroon din ng new approach. At ang pinaka madali na nakaugat na sa sistema ng ating puso at isip ay yung bayanihan. Walang ibang tutulong sa Pilipinas natin sa panahon ng sakuna, kundi tayo ring mga Pilipino. Kaya ihanda po natin ang puso natin. Every time na magkakaroon ng sakuna, tutulungan po natin dahil kapwa natin yan. At sa panahon po ngayon, wala namang pinipili ang mga natural calamities. Kaya mahalagang maintindihan ng bawat Pilipino na kung hindi tayo magmamalasakit sa kalikasan, sa kapaligiran natin, malamang tayo rin naman ang mapapahamak. Kaya hanggat maaari, maaga, pagtulong-tulungan po natin na ma-inform, ma-educate at ma-empower ang sambayanan para po sakaling dumating yung mga ganitong kalamidad, nakahanda po tayo. Alright. Huling mensahe naman po mula kay Director Carlo Arcilla mula po sa UP NICS. Sabi ko lang po, ang mga Pilipino ay magaling. Kahit na marami tayong pinsala. Pinagmamahal ko po yung NOAA kasi isang proof po yan na ang gobyerno ay pwedeng maging Ang pondo po ng NOAA ay PDAF, okay, or DAP. But it was well spent. Tingnan niyo po yung effect within a few years. Marami pong, makinig lang po tayo sa ating government authorities. Medyo may tiwala ng konti. Kasi marunong po sila. FIVOX is very good. Pag-asa is very good. Okay? So yun po. Then second, readiness is now delivered through the social media. Meron po kayong apps. So which means more information will save lives. Good information will save lives. Maraming salamat po at huling mensahe po mula kay Ginoong Albert Magalang, Head ng Climate Change Office ng EMB-DENR. Okay, sa usapin ng climate change, malaki ang naiambag ng Pilipinas para tulungan din ang kanyang kapwa developing countries. In fact, kahit nasa international negotiations, tinitingala ang Pilipinas sa mga posisyon nitong inilalahad sa negotiating table.
Hindi lang yan, hindi natatapos yung katalinuhan, kagalingan, kasipagan ng mga Pilipino sa negotiating table. Kasi kahit na dito sa locally ay naiikokan din naipapatupad din niya yung lahat ng kanyang natututunan sa kanyang mga neighboring countries at isinasa praktika, itinatranslate into local actions. Kaya maraming tumitingala sa kagalingan ng Pilipino. Mga ibang bansa na kung minsan ay nire-replicate or ginagaya yung mga ating adaptation, mitigation actions para maipatupad din sa kanilang mga bansa. Yan po ang Pilipino. Alright, at huling mensahe naman po ni Ginang Fabiana Hilario, Deputy Administrator ng PAGASA. Ang PAGASA po sa tulong ng Department of Science and Technology ay patuloy pong pinipilit na mapahusay pa ho ang ating pagbibigay ng information o forecast sa ating mga kababayan. Ang hindi hiling lang po natin sa ating mga kababayan ay sana po ay makipagtulungan po tayo. Katulad natin po ng nasabi ng iba nating mga kasama na hindi lang po ito trabaho ng PAGASA. Kasi kung maganda nga po yung forecast natin pero hindi naman po mag-a-action ng ating mga kababayan ng tama, baliwala po yung ating ibinigay na magaling o magandang forecast. Sa ngayon po, nakikita na natin na siguro after kay Yolanda, parang ano din sa atin parang wake-up call. At sabi nga, yung mga nakaraang bagyo, hindi na po pinipilit yung mga tao na pumunta sa mga evacuation center. Kusa na po silang pumupunta. Pero sana nga lang po, hindi medyo maiksi yung ating memory na after a few years, makakalimutan na naman natin. So siguro po, ito ay talagang pagtulong-tulungan natin na ipagpatuloy pa rin ang tinatawag natin na information drive para parati pong sariwa sa ating mga alaala ang dapat nating gawin. Yun lang po at maraming salamat. Ang hagupit ng kalikasan na isang paalala sa atin na ang anumang aksyon ay may kaakibat na reaksyon sa atin pong kapaligiran. Atin pong tandaan na iisa lamang po ang ating mundo. Nararapat lamang natin itong ingatan at alagaan. Napakahalaga ng pakikisa ng mga mamamayan sa mga paghahandang ginagawa ng ating pamahalaan para sa anumang banta ng sakuna. Bilang mga mamamayan, huwag po nating kalimutan na ang ating kaligtasan ay nakasalalay, hindi lamang po sa pamahalaan, kundi maging sa atin na ring kooperasyon at kahandaan. Naway nakatulong po ang isang oras ninyong pagsama sa amin. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong pagtutok dito lamang sa The New Normal, a PTV Special Forum.